Inatasan na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga kukulang ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang proteksyon ng mga estudyante sa bansa. Kasunod dito ng nangyaring shooting incident sa Zamboanga City kahapon kung saan isang high school student nga namaril sa loob mismo ng paaralan. Ayon sa Pangulo, ang mga eskwelahan ang dapat na isa sa pinakaligtas na lugar dahil dito ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak para matuto. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na pinaiigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay at pagpoprotekta sa mga estudyante upang masigurong nakapag-aaral sila ng walang takot. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga biktima sa naturang school shooting incident at iginiit na ipinag-utos na niya ang masusing investigasyon sa naturang insidente. Samantala, dalawang junior high school student ang patay habang dalawa rin ang sugatan sa nangyaring shooting incident sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa barangay Tumaga sa Zamboanga City. Nangyari ang insidente dakong 7:45 ng umaga, wala pang isang oras matapos magsimula ang klase. Ayon sa Zamboanga City Mayor na si Kaimer Adan Olaso, unang pinaputokan ng suspect na menor de edad ang isang guro, ngunit hindi naman ito tinamaan habang sinunod nito ang isang kaklase. Lumipat ang suspect sa ibang silid-aralan o classroom, binaril ang isang kaklase bago kitilin ang sariling buhay nito. Na-recover sa lugar ang 2 9mm na baril, firearms bag at backpack, ngunit inaalam pa kung paano ito naipasok sa loob ng paaralan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinusuri pa ng pulisya ang social media accounts, gaming history at chat records ng suspect para malaman ang dahilan ng insidente. Nabatid na isang honor student pa ang suspect na ito na isa ring Roblox fanatic. Kanina nakausap din ng DCRH at radyo natin si Mayor Kaimir Olaso. At ang sinasabi niya nga, ang mukhang principal target talaga ay yung teacher niya. Oh, apparently, dumaplis. hindi tinamaan yung teacher. Pero ang sinasabing pinakamalapit na angle ng kanilang tinitingnan ay yung grade. Doon yata nagkaroon ng problema sa grade. Very competitive siya, ganun, kasi honor student. Honor student. Pero yung napatay partner, panlaban din natin sa mga international quiz. Ano naman ang relasyon niya doon sa Wala. ano na yun? Wala, nadamay lang Yun ba talaga. direct competitor niya yun, partner? Hindi. Dahil ibang grade level yung napatay. Kaya, talagang dapat nang iban na yung mga ganyang klase ng mga gaming na yan na kinalolokohan ng mga kabataan. Yung, di ba yun doon sa Tacloban, yun din, Roblox din yung, nag-trigger sa kanya. Di ba? Ano ba naman yung laro na yan? Ano bang Hindi lang yun. violence? Tsaka, Di ba parang cartoon na yung Roblox na yan, partner? Hindi, tsaka naman yung, yan. yung mga kabataan partner, ang hindi nila iniisip yung mga magulang nila na magsasuffer na matindi. Di ba? Nirelieve na sa pwesto si Zamboanga Port Enforcer and Security Services Commander Lieutenant Lars Halani, ang ama ng estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang relief order na ito para matiyak ang patas na investigasyon hinggil sa posibleng naging kapabayaan ng tatay o ni Mr. Halani sa paghawak ng inisyu sa kanya na service weapon na umano'y ginamit ng kanyang minor na edad na anak. Git ni Nepomuceno, sinubukan niyang tawagan ang nasabing BOC official para sana makausap, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Batay sa ulat na maril ang grade 9 student o grade 9 suspect sa loob ng school campus habang naka-livestream pa at kalaunay nagbaril din ito ng sarili. Nagpaabot din ng pakikiramay at suporta ang Department of Education at iba't ibang mga institusyon sa mga naging biktima at apektado ng pamamaril sa Ateneo de Davao University. Ayon kay Education Secretary Sari Angara, labi siyang nalulungkot sa naturang trahedya, lalo pat sa mga magulang na nawala ng anak. Bunsod nito, inatasan ni Angara ang DepEd Region 9 makipag-ugnayan kaagad sa pamunuan ng paaralan at mga otoridad upang magbigay ng psychosocial and financial assistance sa mga estudyante, mga guro, pamilya at mga school personnel. Umapili rin ang DepEd sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga sensitibong larawan at video ng naturang trahedya. Ayon sa ahensya, dapat unahin ang kaligtasan, dignidad at paghilom sa komunidad at sa paaralan. Sinisilip na ngayon ng DILG ang gaming at messaging history ng estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binubusisi na nila ngayon ang kompletong gaming at chat history ng menor de edad na suspect para magkaroon ng malinaw na kasagutan kung bakit ginawa ang nasabing krimen. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung paanong naipuslit nga sa loob ng paaralan ng armas na ginamit ng suspect na kalaunay nagbaril
baril din sa sarili. Samantala, nirelieve na nga sa pwesto ang ama ng gunman na napag-alamang isang BOC o Bureau of Customs official habang vini-verify pa ang mga ulat sa pag-aari umano nito ng isa sa mga baril na ginamit ng kanyang anak sa school shooting. 17 na makalipas ang alas 7 na umaga, nakakuha naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng ISO 9001-2015 certification para sa 16 nitong Casino Filipino sites at branches bilang pagkilala sa pagsunod ng ahensya sa mga international standards on quality. Tinanggap ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang sertifikasyon mula sa DQS Certification Philippines Incorporated sa isang seremonya sa PAGCOR Corporate Office. Saklaw ng sertifikasyon ang mga Casino Filipino sites sa Mactan, Venecia, Calamba, Town Center, yung Premier Apo View sa Davao, El Rancho, Puente, Subic Bay Yacht Club, Tropicana Adriatico, Grand Imperial Jansan, Iloilo, Oriental Pavilion, Leisure World at Cagayan Valley. Isinagawa ang mga surveillance audit noong March 2 hanggang 5 at March 9 hanggang 10, 2026 na naging bahagi ng proseso para sa ISO certification. Ayon kay Chairman Tenco, mahalagang milestone ito para sa PAGCOR, patunay ng dedikasyon ng mga empleyado na itaas ang pamantayan sa operasyon ng ahensya. Makatutulungan niya ang ISO certification sa pagpapalakas ng proseso, pagpapahusay ng efficiency at pagtiyak ng higit na consistency at accountability sa paghatid ng serbisyo at mga mandato ng PAGCOR. Inimak naman ni Chairman Tenco ang mga tauhan sa PAGCOR na suportahan ang quality and environmental management system at mga programa ng ahensya para sa environmental sustainability. Samantala, partner, may nanay sa Camarines Sur nanganak ng quadruplets. Ano ang quadruplets? Apat, partner. Susme. Superpowers. Paano niya kaya breastfeed yun, partner? Tsaka paano niya dinala din yun, partner? Kasi yung Hindi, isa nga, mabuntis ka ng isa. Ang laki-laki na ng tiyan mo, Usually partner. maliliit yung mga sanggol. Sa bagay, oo. May pinsan ako triplets eh. Talaga. Oo, yun talaga sinuportahan ng local government. Pero yung ganun, partner, minsan kambal, triplets, hindi daw talaga nakokompleto din yung buwan eh. Hindi Parang naman. kailangan mo Sakto naman sila. Hindi sila preemie, partner. Hindi. Oh, galing ah. At saka magkakamuka. Identical talaga sila. Galing. Naging magkakaiba na lang itsura nila. Tumanda na kasi iba tumaba. Yung isa payat. Alamin nga natin ang kwento ng quadruplets na yan mula sa 89.5 Radyo Natin Naga mula kay Mafe Mariscal. Diyos marhay nga aga, Mamape. Diyos marhay na aga. Pinag-uusapan ngayon at nagtitrending sa social media itong si Nanay Joan ng Buhi, Camarines Sur matapos na manganak ng 4 o quadruplets sa isang anakan lamang. Ang 4 na sanggol ay lahat mga babae at pawang mga malulusog. Isa sa mga nag-post ng pambihirang biyayang ito ay si 5th District Congressman Mix Villaferte na kanyang dinalaw pa ang mag-iina. Biro nga ng kongresista ang ama ng quadruplets kung papaano gumawa ng 4 na anak. Nangako naman ng tulong sa mag-asawa na pareho namang walang permanenteng trabaho. Naikwento naman ng ina na mahigit 2 buwan sila sa ospital at cesarean siya sa 4 na itong ipinanganak na hindi naman nabanggit kung ano ang mga pangalan. 7 ng lahat ang mga anak ng mag-asawa at lahat mga babae. Umani naman ito ng sari-saring komento sa social media na halos lahat ay nagtatanong, paano ba ang paggawa ng quadruplet? Sana raw lumaki ng maayos ang mga bata. Sana raw tulungan to ng gobyerno. At yan po ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Ma Perigori Mariscal, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Mabalos sa Mamape, alam ko merong programa talaga, partner. Ang alam ko, DSWD. Para Pwede sa mga nilang multiple lapitan, births. partner. Sa multiple births. Kambal pwede na. Oo, pati nga kambal, triplet. Merong may programa talaga ang Kasi nga Ay, naman- hindi yata ang kambal. Ang triplet yata, multiple births ang tawag diyan. Kasi nga naman, gastos mo dyan times 3 Tsaka din, magkakahawig, partner. Oo, tsaka hindi mo naman ini-expect yun eh. Oo. Di ba? Pero Grabe. usually kasi nasa genes yan. For sure, may Nasa mga lahi yan, partner. Oo, may mga eh. kamag-anakan sila na ganun talaga, may multiple births. Pero rare yung quadruplets, triplets, Rare, partner. oo.
Lalo na siguro kung sixtuplet, partner. Wag na ganun. Ano? Kawawa na yung nanay na tsaka yung mga Oo. bubuhay Pero yung ng iba, partner. artificial, Ay, oo, kaya talaga yun, partner. Kaya yun, oo. Kumbaga nasa settings mo na yun, napoprogram mo na kahit napoprogram mo na. papaano. Pero kawawa din yung tawag dito. Yung nanay? Yung nanay. Ang tawag doon, merong yung magiging host. Yung kapag ka... artificial birth. Ano yun? Oo, siya yung magdadala. Oo. Di ba? May term dun eh. Nasa dulan ng dila ako, baka malunok ko eh. Hilahin ko, partner. 23 na makalipas ang alas 7. Alam ko na. Ano? Surrogate. Ayun, surrogate ma'am. Surrogate ma'am, di ba? Surrogate ma'am. Binabayadan din yun, partner. Ganon? May sahod sila, partner. Yung Yung iba yung surrogate natrabaho mom. nila, surrogate mother. Talaga? Oh. Di kung gusto mo palang magkaroon ng medyo tisay na anak, Oo. hanap ka ng tisay na surrogate ma'am. Di ba ganyan yung ginawa Kasi ganyan ni, magiging genes sa iyo. Joel Cruz, partner. Yung tycoon ng pabango. Mga partner. imported ang kanyang Oo. talaga. Ginandahan ang lahi, partner. Para paglabas ng chikiting, Blue eyes. Talaga? Oo. Buti na lang, maganda nanay ko. No, ha? Kala ko Mag-commercial ka na nga, partner. ikaw partner, sino mo? Ang gwapo tatay mo. Ay, maganda at magandang Gwapo. nanay ko at gwapo tatay ko. Hindi ko rin nga alam kung ba't naging ganitong itsura ko. Maganda at gwapo sila, partner. Grabe naman! Sobra naman, oo. Gusto mo kape? Hindi, sino sa kanilang mistisa? Parang ang dad ko, parang may lahi na Spanish partner. Tapos, ang mother mo? Parang may pagka-Chinese din. Pagka-Chinese. Parang ganun sa lola side ko. Ganun pala. Kaya maputi eh. Pareha sila maputi. Ang nanay ko kasi, Bulacan, pero ang roots nila galing Pampanga. Malago. Ang tatay ko, Ilocano. Ambrat Benguet. Magkalapit, di ba? Kaya Kapampangit. Radyo natin nationwide.